Hello, Comics people! Dito tayo ngayon sa... Saan, RD? Dito tayo sa bahay ng tiyahing ko. Saan ba to? Ha? Nandito tayo sa Malolos, Bulacan. Nice. Kasi... Ito yung pinakauna nating episode na outside Metro Manila. Tsaka talagang outside. Oo, outside the house. Katapos lang namin kumain sa napakasarap na luto na... Ano sino nagluto? Si tita mo? Tita Daisy. Si Tita Daisy. Nagki-cater ba sila? Hindi. Talagang ganyan lang. Oo, sarap yung... Nakatakim kami ng legit na sinampalukan. Legit na lang ka. Oo. Legit na lang kang... Straight from the tree. Diba, kwento niya, inakyat pa nga daw. Hindi, nabut lang daw eh. Yun nga din nagulat nga ako. Tita, inakyat niyo ba talaga? Up bago ang lahat. Magpakilala muna tayo. Ako si Mel Casipit. RD Aquino. And we have two very special guests from Chain Mason at Pangalatuns. Dual citizen. Ako din yun eh. Si Patrick Enrique. Mick Fajardo. Ayan. Di ba merong may tagline? There's no Mick. Ano yun sa comics? Ano yun? You took the Mick into comics. Ayun, yun. Grabe, the best. Di ba? Alam mo yan. Ikaw, RD, anong tagline mo? Time is gold. Wow. Ako. Love is blind. Ikaw, Patrick. Beauty is in the eye of the beholder. Baka life is like a rosary. Full of mystery. Ayan, so kwentong comics na tayo. Kailan ka nag-start mag-comics, Pat? 2009 or 10, mga ganong. Naalala kita sa Laguna. Doon tayo unang nagkita yata eh. LBcon? Ay, hindi. Hindi pa LBcon yun. Comic strip pa yata. Oo, tama. San Pablo Comic. Tama. Or sa UPLB. Hindi ko sure eh. Kung sa San Pablo or sa UPLB. Ikaw, Mick, anong... Late 2011 siguro. Yung pagkakaalala. Pansabay lang pala tayo. Oo. Ganun lang din yun eh. Yun yung una namin. Trivia! Chain Mason ka rin nun, di ba? Putik yan. Ako yung Spoiler alert! Unang grupo namin yun nila Gia. Kami, ex-Chain Mason. Ano pa lang kami nun? Baby pa lang. Oo, nagsisimula sa comics. So ano yung pinakauna yung comics? As a chain? Or as... Individual. Tabas. Yun yung pinakauna. Seryoso. Storya. Na hindi na nasundan. Kasi... Wala, na-frustrate ako dun eh. Okay. Pero tapos yung story nun? Tapos yung story nun na ang bala ko is 10 issues. Pero... Ilang issues yung nagawa mo? Isa! Pero tapos yung one shot na yun? Hindi siya one shot eh. Series siya ng 10 tapos pero one lang yung nalabas mo. So hindi siya tapos? Hindi talaga siya tapos kasi naano siya. Sa old comics terms, ang tawag doon, wakasan na comics. Ikaw, Mick, ano yung comics mo? Actually, nag-start ako parang palit tayo, artist lang. i-check yung camera. Sige, tuloy mo lang. Nag-start ako as cover artist lang nung parang anthology ko before pa mag-G. So parang actually yun yung naging namin together na para mabuo yung G. So parang nag-cover artist ako. Then after nun gumawa ako ng zombie themed na comics, which is in Desolation, na never ko na natapos. Pero yan, meron naman akong binabalak na bago. So, ay, abangan yun. Ayun lang, excited din na kasi ko. Nakakainto niya kanina eh. Kailan mo ba ilalabas? Hopefully November. Hindi, sige, ipupush ko na siya para hindi na Recorded yan. Teka, November year. This year. 2018. Paktay kang. Hindi, sige, ipupush yun. Ikaw, Pats, anong plano mo? Libro din. November. Wow, we're stepping up. Galing. Title ng Irog. Irog? Parang Irog Riquez, gano'n. Dito, jokes. Irog. Bakit parang naman? pag-ibig. Alam mo, cheesy yun malakas dating sa akin yung Irog na yan eh. Kasi yun yung tawagan namin eh. Irog? Irog eh. Yun yung tawagan namin. Nino. Tapos yung comics na yun,
Ilang pages, black and white ba? Ang plano is 100 pages, tapos puno-puno siya ng pag-ibig. Ay! Cheesy yan. Ayun, hero. Sa November din. November din. So, yun. Pure black and white goodness by inside niya. Black and white. Sarap. Tapos ano pala, wala siyang dialogue. Oy, fudge! Silent comics. Kailan nyo na-discover na gusto nyo yung Isa't isa? pagdodrawing? Okay. Wag ganun! Saba, ano tayo dito? Well, siguro, bata pa ako eh. Yung mga kinder pa lang. Nagdodrawing ka na? Oo, parang sila naglalaro-laro sila ng mga boxing at saka mga basketball. Ako nagdodrawing lang ako. Outcast ka kasi hindi ka nila sinasama sa laro. Akala nila Nerd! Artist! Ikaw, Pats? Bata ka pa rin dyan. Si Papa actually ang nag-introduce. Kasi parang binibilan-bilan niya ako ng mga pangkulay, ganyan. Drawing materials, tapos picture books. So parang yun lang yung kasi pinagbabawalan nila ako ng TV dati. Wow. Bawal? Oo. So basa ka lang, gano'n? Ganon katindi sila. Hardcore. Ganon. Pero okay naman. Parang si panalo yung naging sa result. Parang si Jermaine, bawal siya magbasa ng Tagalog, English. Talaga? Yun ba yung nakaraan? Oo, yung nakaraan. Oo, si May mga issues pala na. Ako, nung bata ako kasi, yun, pasalubong ko comics. Doon ako. Pag magsisimba. Kami naman actually pagkagaling sa palengke or pag nagpagupit kami sa barbero. Di ba nakalatag na yan eh? Katabi ng kasi may tindahan ng mga tabloid, tapos yung mga funny comics. Yun, lagi kami bibili mo. Tama. Ako rin funny comics. Bata ba din. So kailan kayo nag-start mag-comics naman? Dun sa con? Hindi. Yung maggawa talaga. Kaya yung pangit na version pa ng comics. Nung high school. Kasi una kong nakita nun yung Culture Crush. Ay, grabe. Sa Pantayan Bookstore, Nueva Ecija. Putik yan. Let me tell you, Pandayan Bookstore, Malolos Bayan. Unang Culture Crush ko din. Thank you, Pandayan. Anong issue? Not our sponsor. 4. Tapos hinanap ko ng 1 to 3 na hindi ko mahanap. Tapos tinuloy ko na lang. Tapos nagkaroon sila ng compilation, di ba? Binili mo na? Hindi ko nabili compilation. Ang unang Culture Crush na dumating sa amin, 10. Ano yun? Yung puti. Yung puti, si Clarissa at saka si... Yun yun din yung nandyan eh. Sa 10 na ako na Kaya, pero meron akong kaklase na rich kid. Pagdating niya sa school, meron siyang dalang Culture Crush. Mga early. Saan mo nakuha yan? Ako wala din akong pambili. So, ginagawa ko, pinapaserox ko. Hindi, seryoso. May kaano sila nun, yung Questor kung natatanda. Mas mahal yun. The Ultimate Anime Magazine. Yun yung available dito sa amin. May Voltes 5 din na Camp Big V. Trivia. Yung bagong ilalabas ng Chapsoy, yung mag-asawa, si Bambi tsaka si Ronald, mga dating taga-Questor man. Sila yung gumawa nung Camp Big V. Tapos, yung isang sinulat ni Bambi, yun yung parang isa sa mga favorite ko din sa Questor. May mga aswang-aswangan pa. Yung sila, yung parang mga barkada na nagbuka sa putik yan. Siya nagsulat. Meron din magandang series doon, yung yung nagiging oso. Grabe. Meron Ang ganda nun, mahal nga lang. Alam mo yun, sobrang... Iniipon ko ba ako ng 20-20 para sa Questor. Yung naalala ko yung Questor na napunta sa amin. Talagang gamit na gamit eh. Talagang nabuklat tapos lahat ng articles doon binasa ko. Kasi bibihira lang yung ganun eh. Ngayon sobrang dami na sa internet yun. Swerte yung mga bata. Sa mga Culture Crush babies pala tayo. Tayo yan. So, anong masasabi nyo sa industry ng comics sa Philippines? Pwede mo. Sorry. Sige, check ko lang kung may nadurol. Sige, tuloy na lang. Ayun, so ikaw muna mo. Kumusta na ba? Medyo marami kasing pwedeng i-tackle eh. Kung ano bang specific dami. Anong aspect ba ng industry yung
Yung gusto nyo Ganito na lang. Ano yung pinaka-significant change na napansin nyo simula nung nagsimula kayong mag-Comic-Con hanggang ngayon? Kasi ngayon, ano ba nangyayari sa atin? Kasi dati, halimbawa, mauna na ako. Nung dati, uso yung mga superhero. Bayan Knights, ganyan. Tas dami. Puro superhero halos. Tas puti lahat ng mga indies. Kasi Xerox na. Ashcan ang tawag. Ngayon, iba na, puro colored na, ganyan. Yun yung napansin ko talagang po. At saka ang dami ng styles. Dati, anime styles saka superhero styles, ganun lang. Ngayon, dami ng mga cartoons, Nickelodeon style, Cartoon Network. Minsan, hindi mo na ma-explain kung anong klaseng style. Avant-garde. Sa akin ganun din eh. Kasi yun nga, naabutan ko yung superhero type, di ba? So, tapos nag-anime. Oo. Di ba? Tapos, nagkagulo. Nagkaroon na ng variety. Oo, yan. Yun na yung doon. Nag-merge na eh. Siguro depende lang din sa sa era din eh. Kasi ako nung nauso dati yung mga ganyan na superhero, may ginawa rin ako dati way back nung high school si Rico Mambo. Trivia. Rico Mambo siya, parang lang. Rico Mambo. Parang siya, parang afro na schoolboy na sumasayaw-sayaw lang. Tapos binibenta ko siya sa mga classmates ko. Buti nilabasin na. Hindi ko naman yung kwento niya, basta random lang siya na Para sa kalokohan lang. Parang siya, parang medyo may pagka-epico na na pinanganak siya sa itlog. Ay, God! Siya, parang masaya yung concept eh. Sumasayaw lang siya may dadaan. Mel, okay na? Alright. Okay. Yung para madala lang. Rolling. Rolling. Ayun. Yung indie ngayon, ay yung comics as a whole ngayon. Naman nag-evolve siya. Nag-evolve naman talaga siya. Yung Ashcan ngayon, book na. Oo. Or compel na. Oo, tama. Pero pero sana meron pa rin yung Ashcan kasi doon nagsimula eh. Doon yung indies before. Parang yun yung way nila, Xerox. Diba? So, ewan ko. Kasi nawawala na rin yung Actually, yung grupo namin, parang kami na lang din yung may ganong klaseng na format. Kaya hindi rin kami siniseryoso minsan. Parang may Hindi kasi natatabunan talaga siya yung kapag yung colored kasi. Kapag colored yung katabi mo. Hindi ako naman ang napansin ko lang naman din napansin ko na changes na nangyari. Unlike dati before, syempre yung karamihan sa atin nagsisimula pa lang. So wala pa tayong current following nung that time. Ngayon kasi parang medyo nagkakaroon na ng collective eh. So parang meron ng fans ng gantong specific Tama. May gantong fans na specific genre, western, superhero, kung ano pa man. Maganda nga rin marami ng events. Pwede ka nang pumili. Yun yung mas maganda. Ikaw na mamimili. Minsan hindi ko na rin napupuntahan lahat kasi ang dami na. Unlike before talaga, parang Comic-Con lang. Comic-Con lang ang nilalook forward. Sino yung mga idols nyong komikero? maganda yan. Local saka foreign. Yan. Pwede bang mga sampo? Battery natin. Before nung well, syempre merong top na sabihin na natin tatlo na lang. Ay, mahirap pala yan. Ay, hirap. Okay lang yan. Kung ano yung... To know all the list of their favorite, please read the descriptions below. Mahirap nga yun. Mahirap yun. Ganito na lang. Ano yung comics na nabasa mo? Tapos, wow, gusto ko rin mag-comics. Pucha, Pasig. Ako rin, Pasig tsaka Cat's Trail. Oh, grabe. Tapos, nandun lang sila. nung nabasa ko yung Andong Agimat din ni Arnold Darrow, doon na talaga nagko-comics na ako. Yun yung unang nabili kong Arnold Are na libro. Andong Agimat. Actually, ako doon yung nabili ko yun, sobrang bargain. Sa National? Hindi, sa Field Bars. Alam mo kung magkano? 25 pesos. Oh! Seryoso. 25 lang? Nagkaroon. Inano ko yun, binrote up ko yun kana Sir Jerry. Kasi nung may parang post ata sa IKM na about yung mga indies, kung kailan nagsimula. Para may question na kailan ka nag-start ng kolekta ng local comics.
Yun yung sinabi ko. Sabi ko, would you believe 25 lang bili ko dito. So yun, nalaman nila Sir Jerry tsaka nila Arnold Barrett. Sabi ko, babalik. Pwede ko naman ibalik sir kung gusto nyo. Bibilin ko na lang ang original price. Kasi syempre hindi naman nagagawin. So akin na yun. Pwede naman kasing kasi hindi naman nila ibebenta yun ng 25 kung lugi sila. Actually, kasi nung time na yun, hindi ko pa naman din talaga kilala yung Parang si Arnold na-inlove ka lang dun sa comics. O kumbaga parang ako ang hinahanap ko rin talaga doon that time sa Philbars. Kasi di ba usually pag naghahanap ka ng mga back issues din ng Culture Crush, sa Philbars din. So doon ako naghahanap ako ng local comics na yung specifically Culture Crush niya. Pero yun yung nakita ko. So nung tinignan ko siya, sabi ko, international ba to? Kasi ang kapal. Tapos pagtingin ko Tagalog. So pagtingin ko na sa price, ay butik 25 pesos. Ay wala na. Affordable na. Ako mahilig din ako mamili ng mga sale eh. National Bookstore, yung mga 500, mabibili mo lang ng 100, ganyan. Basta super sale. Ako hinihintay ko din yung kay Sir Sandy minsan pag mag-hoard ng comics. Yung mga makakapal. Hindi, for for reference naman yung karamihan ko. So thankful din ako kay sa Comic Odyssey. Thank you po, Sir San. Medyo madilim na kaya i-wrap up na natin to. Ano yung masasabi nyo sa mga gustong mag-try mag-comics na baguhan? Kasi medyo matagal-tagal na din tayo. Years na tayo. Kung hindi rin talaga bulog nyo, wag na lang. Diba? Straight from Chain Mason. Hindi, diba? Pero mahirap kasi. Mahirap yun eh. Una, aaralin mo yung kada panel mo. Diba? Kahit nasabihin natin hindi ka man, sige, tatanggalin ko na yung hindi ka marunong sa anatomy. Naman eh. Wala na yun, mawawalan na ng hindi ko sinasabing mawawalan ng silbi or pero alam mo yun, mababago at mababago yun sa way ng pagpapanels mo eh. Ngayon, kung hindi ka ready doon, wag na lang. Di ba? Sa akin naman basta kung may chance ka na makapag-drawing kasi napakadami ng platform. Pwede mag-drawing sa papel, pwede mag-drawing sa comics. Direkta na sa digital. Yung iba nga hindi na nagdo-drawing sa papel eh. Direktang digital na. So, cellphone. Kung meron kang pagkakaano na mag-drawing, kung gusto mo talaga mag-drawing, hindi mag-drawing ka. Drawing ka lang. Magkaiba kasi yung nagdo-drawing ka sa comics eh. Tsaka iba na rin naman kasi yung appreciation sa comics yun. Hindi na unlike dati Tama. Na bangketa style. Na yun talagang gusto mo yung detail or iba-iba na. Ayun, kahit basta may makita mo lang yung mismong na may humor. Yung mga memes nga, di ba? Yun. Puro tayo talaga yung drawing. Yung iba nga, copy-paste lang yung mukha. Pero nakakatawa eh. Walang problema doon, basta consistent na kung aanoin mo talaga, gagawin mo talagang consistent sa sarili mo. Go! Pero kung hindi mo magagawa yun, wag na lang. Make or break. Budaw ang loob. Para kailangan. Mahirap kasi talaga. Madaling mag-drawing, mahirap mag-comics. Mahirap. Ay, hindi rin pala madaling mag-drawing. Just do it! Basta mahirap. Well, hindi naman siya din ganun kahirap. Ang pinaka-point lang naman kasi dyan that kung talagang mayroong Output. passion or kung may idea ka kagad na gusto ko gumawa ng about sa taong sumasayaw. Do it! Alamin mo muna kung passion mo nga. Kasi kung hindi rin. Pero paano mo lalaman kung hindi mo susubukan? Susubukan mo. Pero siyempre, di ba? May mga trial na decided ka dapat. Dapat hindi ka masyado. Wag yung tipong medyo hindi pumatok. Sige, magsisin na lang ako. Di ba? Wag naman yung gano'n. Kumbaga parang sige, gawa kang zine or what. Pero try mo pa rin kung talagang gusto mo. Pero kung wala, wag na. Pero tama rin yung kailangan buo yung loob kasi tayo sa comic artist naranasan natin talaga yung nilalakaw talaga. Hindi maiwasan yun. Meron talagang kasi events na. Pero kung doon pa lang sa point na gano'n na hindi ka agad bebenta, huwag mo na maraming tuloy. Tsaka ready kayo sa mga sasabihin ng mga nakakita ng comics. Pero yung mga ganun gagawin mong fuel. Kasi naging fuel. Kasi kung magpapaka-sensitive ka doon sa nasabi tungkol sa comics mo, mas lalo kang walang kumbaga, okay, ito yung nasabi. Sige, gawin ko nga itong sa susunod. Or hindi ko nga gagawin ito sa susunod. Tutuloy mo yung gusto mo. Di ba? Huwag kang mapapapekto doon. Kung magpapaka-sensitibo ka, wala. If ever na
hindi na tayo makita dahil dilim na. Okay lang. Andito pa rin. Pasend na lang ng mga covers ng comics. Oh, sure. So, yun na lang ipa-flash ko sa... Kahit ba yung mga future, Oo. Sige. Ano ba yung mga available na comics na binibenta nyo pa? Ngayon. Yung mga binibenta nyo pa sa mga conventions. Para yun yung ilan. Nagimbal, paubos na lang. Ako yung yung Halik ng Diyosa. Yun, Collab yan, no? Oo. Mas meron pa. Ayun, hindi ako nagkaroon ng chance na mag-thank you sa Comic Con kasi na-nominate kasi yun. Yes! Tapos Congrats. meron pa yung collab Salamat. namin ni Carlo, yung ano yun? Ebak ni Adan. Yan, seryoso Look at that. yun. Baliw talaga si Carlo eh. Back ni Adan. Yan, yung collab. Creative. Yan. So yun talaga yung reason kung ba't di kami sinaseryoso. Okay lang yun. Hindi natin kailangan Yun naman talaga yung binibenta yung personality. Saka, Sige, go. may shoutout din ako doon sa mga Shout member out. ko. Kayo magtinukay na. Mga member ko sa Oh my Chill. God. Oy, magtino daw ah. Oy, hindi oh. Ay, sabihin mo. Pwedeng mag-sticker. Pero wag sa Comic Con. Oh. Majority pa rin comics, ha? Oh, The ayan. views and opinions of... Hindi, okay lang. Okay. Next event. Anong mga next events nyo? Next event. Next event, Para ma-stock kayo. hindi ko alam kung hindi ako sure sa in-ticket ngayon kasi nagpo-focus dun sa book eh. Nice. So baka Comic-Con na. November Doon na sa release. Oh, sige. Sasakyan. Bye-bye comics people. Oh, bye-bye comics people. May Bye-bye. sasakyan. Bye-bye. Ganda nung ending. Yung sasakyan. Magdang yung kanina mga dumating.